Heto ang bayad sa pananahimik mo, basura. Isang sampal ng makapal na sobre ang dumapo sa mukha ni Maya habang nakahandusay siya sa malamig na semento. Sa loob ng marangyang silid, humahalakhak si Senyora Carmen kasama ang mga kasabwat habang si Maya ay duguan ng tuhod mula sa pagkakayod. Ninakawan na siya ng dangal. Ngayon ay kukunin pati ang kanyang kalayaan. Magagawa kaya niyang bumangon mula sa putikan o tuluyan na siyang lalamunin ng dilim? Magnanakaw, mamamatay tao, huwag na huwag mong dudungisan ng marumi mong kamay ang aking ama. Ang matingkad at mapangaping boses ni Senyora Carmen ay bumasag sa katahimikan ng VIP suite sa ospital. Sa sandaling iyon, ang 19 na taong gulang na si Maya ay nakaluhod sa tabi ng kama ni Don Mateo. Ang kanyang mga kamay na nanginginig sa takot at pagmamadali ay mahigpit na nakahawak sa isang oxygen mask na sinusubukan niyang ilapat sa mukha ng matandang sadyang pinabayaan ng sariling anak. Sa labas ng bintana, ang ulan ay malakas na humahampas sa salamin, tila nakikiramay sa biglang pagdilim ng mundo ni Maya. Siya ay naroon lamang bilang isang hamak na janitress, isang batang babaeng tanging pangarap ay kumita ng sapat na pera para sa maintenance ng puso ng kanyang lola Iska. Ngunit sa isang iglap, ang kanyang kabutihan ay naging bitag na handang pumatay sa kanyang kinabukasan. Senyora, nakita ko po, hindi po siya humihinga. Sinubukan ko lang po siyang tulungan. Ang pabulol na paliwanag ni Maya habang ang kanyang puso ay tila isang ibon na nagpupumiglas sa loob ng kanyang dibdib. Ang bawat salita ay parang tinik na bumabara sa kanyang lalamunan. Ngunit si Senyora Carmen ay hindi nakikinig. Lumapit ang matanda. Ang kanyang mga mamahaling alahas ay kumikinang sa ilalim ng malamig na ilaw ng silid at dinuro ang mukha ng dalaga. Anong tulong? Nakita ng lahat na hawak mo ang mga gamit niya. Sinubukan mong patayin ang ama ko para nakawin ang kanyang relo at singsing. Pulis! Dakpin ang babaeng ito. Sa pagpasok ng mga gwardya at mga alagad ng batas, ang mga kamay ni Maya ay sa pilitang hinila palayo sa kama. Ang pagbagsak ng kanyang katawan sa sahig ay hindi lumikha ng malakas na tunog, ngunit ang sakit na gumuhit sa kanyang mga tuhod ay walang-wala kumpara sa unti-unting pagkadurog ng kanyang pagkatao. Ang puting uniforme niyang marumi na mula sa pagtatrabaho sa buong maghapon. Paghapon ay mas lalong naging simbolo ng kanyang kawalang kapangyarihan laban sa mga taong ang tingin sa kanya ay mas mababa pa sa alikabok. Naramdaman ni Maya ang malamig na bakal ng posas na pumulupot sa kanyang mga payat na braso. Ang bawat pag-ikot ng kandado ay tila hatol ng kamatayan sa kanyang mga pangarap. Sa kanyang isipan, ang mukha ng kanyang lola Iska na naghihintay sa kanilang munting barong-barong ang tanging malinaw na imahe. Paano na ang gamot ng lola niya? Paano na ang pangakong hindi niya ito iiwan? Lumapit muli si Senyora Carmen. Ang boses nito ay naging isang madilim na bulong na tanging si Maya lang ang makakarinig. Gusto mong mabuhay ang lola mo sa ospital na ito, di ba? Kung aaminin mo ang kasalanan at sasabihing ikaw ang may gustong pumatay sa itay, itutuloy ko ang pagbabayad sa dialysis ng matandang iyon. Pero kung magmamatigas ka, asahan mong bukas na bukas din ay nasa kalsada na ang lola mo, naghihingalo sa gitna ng ulan. Ang mga salitang iyon ay tila mga lason na pumasok sa pandinig ni Maya. Ang kanyang buong katawan ay nanigas. Ang hangin sa silid ay tila naglaho at ang bawat hininga niya ay naging isang masakit na pagsisikap. Ang munting pag-asang natitira sa kanyang puso ay unti-unting natunaw, pinalitan ng isang malamig at mabigat na pasanin. Ang pagsakripisyo sa sariling kalayaan para sa huling hininga ng kaisa-isang taong nagmahal sa kanya. Ito ba ang tanging landas na ibinigay ng tadhana? Habang siya ay hinihila palabas ng silid, ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa walang malay na katawan ni Don Mateo.
Ang tanging taong alam ang katotohanan ay natutulog sa pagitan ng buhay at kamatayan, habang siya ay itinatapon sa madilim na kailaliman ng kawalang katarungan. Bakit ang pag-ibig at katapatan ay madalas bayaran ng luha at kadena? Hanggang kailan kailangang manahimik ng isang pusong sugatan para lamang sa kaligtasan ng iba? Wala na ang lola mo, Maya. Itinapon na siya ng ospital sa gilid ng kalsada dahil wala nang pambayad sa dialysis niya. Parang basurang iniwan sa ulan hanggang sa malagutan ng hininga. Ang mga salitang yon ni Senyora Carmen ay tumagos sa puso ni Maya na parang isang kinalawang na patalim. Sa loob ng madilim at mabahong selda, ang tanging liwanag na nagmumula sa maliit na rehas sa itaas ay tila naglaho. Nanigas ang buong katawan ng dalaga. Ang kanyang mga daliri ay mahigpit na nakakapit sa malamig na bakal ng rehas hanggang sa mamuti ang kanyang mga kuko. Sariwa pa sa kanyang isipan ang amoy ng lola niya, ang amoy ng Vicks at bagong saing na kanin. Isang gabi pa lamang ang nakakalipas mula nang pumayag siyang pirmahan ang pekeng salaysay. Tinitiis ang bawat mura at sipa ng mga pulis dahil ang tanging nasa isip niya ay ang kaligtasan ni Lola Iska. Akala niya ang kanyang kalayaan ang magiging bayad para sa dugtong na buhay ng kanyang kaisa-isang pamilya. Ngunit ang lahat ng yon ay isang malupit na biro. Nagsinungaling kayo. Ang boses ni Maya ay halos hindi marinig. Isang gumaralgal na bulong na punong-puno ng pait. Sabi niyo, pag nag-amin ako, ililigtas niyo siya. Sabi niyo babayaran niyo ang ospital. Humalakhak si Senyora Carmen. Ang tunog ng kanyang tawa ay mas masakit pa sa sampal. Naniwala ka naman, tanga. Bakit ko naman sasayangin ang pera ko sa isang matandang malapit na ring mamatay? Ginamit lang kita, Maya. At ngayong nasa loob ka na, wala ka nang magagawa. Bulok na ang lola mo sa morgue at ikaw naman ay mabubulok dito sa kulungan. Nang marinig ang salitang morgue, tila huminto ang pag-ikot ng mundo para kay Maya. Nararamdaman niya ang unti-unting paglamig ng kanyang mga paa at kamay. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay naging isang mabigat na pasanin, tila isang tambol na nagbabadya ng kamatayan. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa kawalan, hindi na kayang lumuha dahil ang sakit ay masyadong malalim para sa mga simpleng patak ng tubig. Dahan-dahang napaupo si Maya sa maruming semento ng selda. Ang kanyang mga balikat ay nanginig, hindi dahil sa lamig ng gabi, kundi dahil sa bigat ng katotohanang wala na siyang babalikan. Ang bawat sakripisyo niya, ang bawat oras ng pagtatrabaho hanggang sa manginig ang kanyang mga tuhod, ang lahat ng pangungutang at pagmamakaawa, lahat ng iyon ay nauwi sa wala. Ang lola niyang tanging sandigan ay namatay na mag-isa sa gitna ng ulan nang walang kamay na humahawak sa kanya. Lola, ang tanging salitang lumabas sa kanyang tuyong labi. Naalala niya ang pangako niya rito noong huli silang magkita. Nabibili siya ng paborito nitong hopya pag-uwi niya. Ang hopyang yon ay hindi na kailanman maiuwi. Ang mga yakap na nagbibigay sa kanya ng lakas ay naging mga alaala na lamang na unti-unting nilalamon ng dilim. Ang katahimikan sa loob ng selda ay naging kasing bigat ng isang sementadong pader. Ang bawat paghinga ni Maya ay nagdudulot ng hapdi sa kanyang dibdib na tila may mga bubog na bumabara sa kanyang baga. Ang kanyang katinuan ay unti-unting kumakawala, pinalitan ng isang matinding galit na nag-aapoy sa ilalim ng kanyang pighati. Ang kawalang katarungang ito ay hindi lamang nagnakaw ng kanyang buhay, kundi nagnakaw din ng karapatan ng kanyang lola na mamatay ng may dangal. Sa labas, ang tunog ng kulog ay muling gumuhit sa kalangitan, tila isang galit na sigaw mula sa langit. Ngunit sa loob ng puso ni Maya, ang tanging naririnig niya ay ang huling habilin ni Lola Iska. Maging mabuti kang tao, Maya, kahit anong mangyari. Ngunit paano magiging mabuti ang isang taong ninakawan ng lahat? Paano magpapatawad ang isang pusong itinapon sa basura?
Habang nakatitig sa kadiliman, ang mga mata ni Maya ay unti-unting nagbago. Ang dating ningning ng kabaitan ay napalitan ng isang malamig at matalim na determinasyon. Kung ang mundong ito ay sadyang malupit sa mga tulad niyang mahihirap, matutunan niyang maging kasing lupit din nito para lamang makamit ang hustisya. Sa gabing iyon, hindi lamang si Lola Iska ang namatay. Namatay din ang inosente at mapagmahal na si Maya. At sa gitna ng kanyang paghihinagpis, isang bagong pagkatao ang unti-unting nabubuo mula sa mga abo ng kanyang pangarap. Isang pagkataong hindi na kailanman muling luluhod sa harap ng mga mapangapi. Hihintayin ba niya ang pagdaan ng mga taon sa loob ng rehas o may paraan pa ba para masingil ang utang na dugo ng mga kumitil sa kanyang kaligayahan? Dito sa loob, wala kang pangalan. Ikaw ay numero lamang, at ang numerong iyon ay nakatadhana ng mabulok sa ilalim ng lupa. Ang boses ng isang kapwa bilanggo ay tila isang malupit na paalala sa katotohanang kinakaharap ni Maya. Ang bawat araw sa loob ng selda ay tila isang taon ng paghihirap. Ang amoy ng amag, ang malansang singaw ng mga katawang hindi nakakaligo, at ang malamig na semento na nagsisilbing higaan. Ito na ang bagong mundo ni Maya. Sa isang sulok, nakaupo ang dalaga, yakap-yakap ang kanyang sariling mga tuhod. Sa kanyang kanang kamay ay mahigpit na nakakapit ang isang luma at kupas na rosaryo. Ang huling alaalang naiwan ni Lola Iska bago ito pumanaw. Ang bawat butil ng rosaryo ay tila naging lunas sa kanyang sugatang puso. Isang tahimik na koneksyon sa taong kaisa-isang naniwala sa kanyang kabutihan. Ngunit maging ang munting kapayapaang yon ay nais nakawin ng paligid. Isang anino ang lumapit sa kanya, isang malaking babaeng nagngangalang Berta ang kinatatakutan sa loob ng selda. Sa isang mabilis na pagkilos, hinablot ni Berta ang rosaryo mula sa nanginginig na kamay ni Maya. Ano ito? Ginto ba ito? Mukhang mapapakinabangan natin ito sa loob, ha? Ang pangungutya ni Berta habang humahalakhak ang mga kasama nito. Sa unang pagkakataon, mula nang siya ay makulong, naramdaman ni Maya ang isang kakaibang init na dumadaloy sa kanyang mga ugat. Hindi ito ang init ng takot, kundi ang init ng isang nagngangalit na apoy. Tumingala siya. Ang kanyang mga mata na dati ay puno ng luha ay naging kasing talim ng isang punyal. Ibalik mo sa akin iyan. Ang mahinahon, ngunit mariing utos ni Maya. Ang kanyang boses ay hindi nayayanig. Isang tunog na bago sa pandinig ng mga nakapaligid sa kanya. At ano ang gagawin mo, ha? Munting daga? Muling pangungutya ni Berta. Hindi na sumagot si Maya. Tumayo siya ng dahan-dahan. Ang bawat kilos ay puno ng determinasyon. Kahit na mas maliit at mas payat, hinarap niya ang higante sa kanyang harapan. Sa sandaling iyon, hindi niya nakita ang panganib. Ang nakita niya ay ang lahat ng pang-aapi ni Senyora Carmen, ang lahat ng kawalang katarungang pumatay sa kanyang lola. Ang galit na naipon sa kanyang dibdib ay sumabog. Wala siyang binitiwang salita, ngunit ang lakas ng kanyang pagkakahawak sa braso ni Berta ay sapat na para magdulot ng gulat sa mukha ng matanda. Ibalik mo ang huling alaala ng lola ko o hinding-hindi ka makakatulog ng mahimbing sa loob ng seldang ito. Ang tensyon sa pagitan ng dalawa ay tila isang kuryenteng gumagapang sa buong silid. Ang ibang mga bilanggo ay natahimik, nakatitig sa dating mahinhin na janitress na ngayon ay tila isang leon na handang pumatay para sa kanyang dangal. Isang sandaling puno ng panganib ang lumipas bago dahan-dahang binitiwan ni Berta ang rosaryo. Hindi dahil sa takot, sa pisikal na lakas ni Maya, kundi dahil sa dilim na nakita niya sa mga mata nito. Nang muling makuha ni Maya ang rosaryo, muli siyang bumalik sa kanyang sulok. Ngunit alam ng lahat na hindi na siya ang dating Maya. Ang kanyang katahimikan ay hindi na tanda ng kahinaan, kundi isang babala ng isang paparating na bagyo. Pagkalipas ng ilang oras, ang kalansing ng mga susi sa pintuan ng pasilyo
ay bumasag sa katahimikan ng gabi. Isang gwardya ang tumawag sa kanyang pangalan. Maya de la Cruz, may bisita ka. Puno ng kaba at pagtataka, sumunod si Maya sa silid pulungan. Doon, nakita niya ang isang lalaking nakasuot ng plansadong Amerikana. Ang hitsura ay napakalayo sa dumi at pait ng kulungan. Ang lalaking iyon ay si Lucas. Ang abogadong tila may dalang liwanag sa kanyang mga mata, ngunit puno rin ng misteryo. Umupo si Lucas sa tapat niya. Ang kanyang tingin ay hindi mapangapi, kundi puno ng lungkot at paghanga. Maya, hindi ako narito para saktan ka. Narito ako dahil may isang taong nagnanais na mabigyan ka ng pangalawang pagkakataon. Sino ang nagpadala sa iyo? Si Carmen ba? Para pumirma ako sa isang bagay na hindi ko nauunawaan? Ang may pait na tanong ni Maya, habang nananatiling mahigpit ang kanyang mga kamay sa ilalim ng lamesa. Umiling si Lucas, bahagyang lumapit at bumulong sa halos hindi marinig na tinig. Ang nagpadala sa akin ay ang taong iniligtas mo noong gabing iyon, at naniniwala siyang ikaw lang ang may kakayahang ituwid ang mga pagkakamaling nagawa. Yang mga salitang iyon ay tila isang kulog sa gitna ng katahimikan. Si Don Mateo, ang matandang akala ni Maya, ay naging instrumento rin ng kanyang paghihirap. Sa gitna ng impyernong ito, mayroon nga bang kamay na nakalahad para hilaing siya pataas? O ito ba ay isa na namang mas malalim na patibong? Bakit ko kayo paniniwalaan? Ang huling tanong ni Maya, habang nakatitig sa mga mata ng abogadong, tila may itinatagong malaking lihim. Patay na ang paborito mong janitress, Itay. Sumuko na ang katawan niya sa loob ng selda. Sayang, hindi man lang niya natikman ang hustisyang ipinaglalaban niya. Ang boses ni Senyora Carmen ay puno ng mapait na katuwaan habang nakatayo sa harap ng kanyang ama. Si Don Mateo ay nakaupo sa kanyang mamahaling wheelchair. Ang kanyang mukha ay tila walang ekspresyon at ang laway ay dahan-dahang tumutulo mula sa gilid ng kanyang labi. Para sa lahat, ang mata ng bilyonaryo ay tila wala ng kamalayan sa nangyayari sa paligid. Ngunit sa likod ng anyong yon ng kahinaan, ang puso ni Don Mateo ay puno ng matinding damdamin. Ang bawat salitang binibitawan ng kanyang anak ay tila mabigat na tumatama sa kanyang kalooban. Gusto niyang tumayo, gusto niyang magsalita at ipagtanggol ang tama, lalo na para kay Maya, ang batang nagbigay ng napakalaking sakripisyo upang mabigyan siya ng panibagong pagkakataon. Nang makaalis si Senyora Carmen sa silid, dahan-dahang nagbago ang anyo ni Don Mateo. Ang kanyang mga mata, na kanina ay tila nakatitig sa wala, ay nagkaroon ng matalas na ningning. Ang kanyang mga kamay na kanina ay nanginginig, ay mahigpit na nakakuyom sa hawakan ng wheelchair. Lucas, ang pabulong na tawag ni Don Mateo nang pumasok ang kanyang pinagkakatiwalaang abogado sa silid sa pamamagitan ng isang lihim na pinto. Narito po ako, Don Mateo. Maayos na po ang lahat. Ang ulat ng kamatayan ni Maya de la Cruz ay naisumite na sa mga awtoridad. Sa mata ng mundo at ni Carmen, wala na ang dalaga. Tugon ni Lucas. Ang kanyang boses ay puno ng seryosong determinasyon. Sa kabilang dako, sa loob ng isang madilim na ambulansya na mabilis na bumabaybay sa kalsada, unti-unting iminulat ni Maya ang kanyang mga mata. Ang kanyang huling alaala ay ang pag-inom ng isang gamot na ibinigay ni Lucas sa loob ng kulungan. Isang gamot na pansamantalang nagpatigil sa kanyang tibok ng puso para magmukhang patay. Ang bawat hininga niya ngayon ay tila isang himala. Ramdam niya ang lamig ng stretcher sa kanyang likuran, ngunit ramdam din niya ang init ng isang kumot na bumabalot sa kanya. Hindi na siya nakasuot ng maduming uniforme ng bilanggo. Ngayon, siya ay nakabalot sa malinis at maputing tela. Nang tumigil ang ambulansya sa isang lihim na rest house sa malayo sa kabihasnan, dahan-dahang binuksan ang pintuan. Inalalayan siya ni Lucas na bumaba. Ang kanyang mga binti ay mahina pa at tila hindi kayang dalhin ang sariling bigat. Ngunit sa pagpasok nila sa loob ng bahay,
Isang imahe ang nagpahinto sa kanyang paghinga. Nakayo sa gitna ng sala, nang walang wheelchair at walang anumang bakas ng sakit, si Don Mateo. Ang kanyang tindig ay matuwid, ang kanyang anyo ay makapangyarihan. Maya, anak. Ang boses ni Don Mateo ay gumaralgal sa emosyon. Lumapit ang matanda at hinawakan ang magkabilang balikat ng dalaga. Patawarin mo ako. Patawarin mo ako dahil kailangan mong pagdaanan ang impyernong iyon para lamang iligtas ang buhay ko. Hindi nakapagsalita si Maya. Ang kanyang mga luha na matagal niyang pinigil sa loob ng selda ay biglang bumuhos na parang ulan. Ang lahat ng sakit, ang lahat ng pait ng pagkamatay ni Lola Iska, at ang lahat ng pang-aapi ay tila sumabog sa kanyang dibdib. Niyakap niya ang matandang itinuring niyang dahilan ng kanyang paghihirap, ngunit ngayon ay siyang tanging pag-asa niya para sa paghihiganti. Patay na po si Lola, Don Mateo. Wala na po siyang malay nung itinapon siya sa kalsada. Ang hikbi ni Maya, ang bawat salita ay punong-puno ng hapdi. Hinarap siya ni Don Mateo, ang kanyang tingin ay kasing tindi ng bakal. Alam ko, Mia, at hinding-hindi natin hahayaang mamatay siya nang walang katarungan. Mula sa araw na ito, hindi ka na si Maya de la Cruz. Ang babaeng iyon ay namatay na sa loob ng selda. Ang babaeng nasa harap ko ngayon ay si Amara, ang aking tagapagmana, ang aking sandata, at ang kaisa-isang taong magpapabagsak sa lahat ng kumuha sa kaligayahan mo. Tumingin si Maya sa salamin na nasa tabi nila. Ang nakikita niya ay hindi na ang batang janitress na laging nakayuko. Sa likod ng mga luhang iyon, may isang bagong apoy na nag-aalab. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo, ang kanyang mukha ay maputla, ngunit ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa pangako ng bukas. Tuturuan kita ng lahat ng alam ko, Amara. Pagpapatuloy ni Don Mateo habang nakatitig sa malayo. Ang negosyo, ang kapangyarihan, ang paraan kung paano maging isang lobo sa gitna ng mga tupa, at kapag handa ka na, babalik tayo. At sa pagkakataong yun, sila naman ang magmamakaawa para sa kanilang buhay. Si Lucas ay nanatiling nakatayo sa isang tabi, tahimik na pinagmamasdan ang dalawa. Nararamdaman niya ang bigat ng tadhana na nakapatong sa mga balikat ni Maya. Isang mahabang proseso ng pagbabago ang naghihintay sa kanila sa bansang malayo sa lahat. Ngunit sa gitna ng bagong pag-asang ito, isang tanong ang nanatili sa isipan ni Maya. Kayang-kaya ba ng isang pusong puno ng sugat na maging kasing talim ng espada? O baka sa huli, ang hantungan ng paghihiganti ay mas malalim pang hukay kaysa sa kulungang kanyang nilisan. At sa Pilipinas, habang humahalakhak si Senyora Carmen sa tagumpay, hindi niya alam na ang multo ng kanyang nakaraan ay kasalukuyang naghahanda para sa kanyang muling pagkabuhay. Ang sakit ng pagbabago ay higit pa sa sakit ng latigo. Upang isilang ang isang reyna, kailangang patayin ang isang alipin. Ang mga salitang yon ni Don Mateo ay paulit-ulit na humahantong sa isipan ni Maya. Ngayon ay kilala na bilang Amara. Habang siya ay nakatayo sa harap ng isang malaking salamin sa loob ng isang marangyang penthouse sa Switzerland. 7 taon na ang nakalilipas mula nang lisanin niya ang madilim na selda sa Pilipinas, at ang bawat araw na lumipas ay naging isang mahabang proseso ng pagpunit sa kanyang lumang pagkatao. Sa labas ng bintana, ang mga bundok na nababalot ng niyebe ay tila isang malinis at maputing canvas, napakalayo sa maputik at maingay na eskinita kung saan siya lumaki. Ngunit sa loob ng kanyang dibdib, ang apoy ng paghihiganti ay nananatiling kasing init ng baga. Dahan-dahang hinawakan ni Amara ang kanyang sariling mga kamay. Ang mga palad na dati ay puno ng kalyo mula sa paghawak ng walis at basahan, ay ngayon ay malambot na at makinis. Ang kanyang mga kuko ay maayos ang pagkakamanicure, ngunit sa likod ng kagandahang iyon ay ang kakayahang pumirma ng mga kontratang magpapabagsak sa mga dambuhalang kumpanya. Amara,
Oras na para sa iyong huling sesyon ngayong araw. Ang boses ni Lucas ay bumasag sa kanyang pagmumuni-muni. Pumasok ang abogado sa silid, bitbit ang isang makapal na folder. Sa loob ng 7 taon, si Lucas ang naging anino ni Amara. Siya ang nagturo sa kanya kung paano magsalita ng iba't ibang lengguwahe, kung paano kumilos sa harap ng mga hari at bilyonaryo, at kung paano itago ang bawat emosyon sa likod ng isang misteryosong ngiti. Ang mga ulat mula sa Pilipinas, simula ni Lucas habang inilalapag ang mga dokumento. Ang kumpanya ni Senyora Carmen ay unti-unti nang kinakain ng sarili nitong utang. Ang kanyang kasakiman ang naging sarili niyang bitag. Ngunit kailangan pa rin niya ng isang malaking mamumuhunan para hindi tuluyang lumubog. Isang malamig na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Amara. At ang mamumuhunang yon ay walang iba kundi ako. Gusto kong makita ang mukha niya kapag inalok ko sa kanya ang lubid na mismong sasakal sa kanyang leeg. Handa ka na ba talaga, Amara? Ang tanong ni Lucas. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. Lumapit siya ng kaunti at sa isang bihirang pagkakataon, hinawakan niya ang kamay ng dalaga. Ang pagbabalik mo ay hindi lamang tungkol sa pera at kapangyarihan. Pagbabalik ito sa lugar kung saan kinuha sa iyo ang lahat. Maaring bumukas muli ang mga sugat na sinubukan nating gamutin dito. Naramdaman ni Amara ang init ng kamay ni Lucas. Sa loob ng mahabang panahon, ang abogadong ito ang tanging naging bintana niya sa kabutihan. Sa mga gabing dinadalaw siya ng mga masasamang panaginip tungkol sa kulungan at sa ulan, si Lucas ang laging naroon para ipaalala sa kanya na ligtas na siya. Isang malalim at tahimik na ugnayan ang nabuo sa pagitan nila. Isang pag-ibig na hindi kailanman binigkas, ngunit nadarama sa bawat sulyap at bawat pagkilos. Ang mga sugat ko ay hindi kailanman naghilom, Lucas. Ang sagot ni Amara habang nakatitig sa mga mata ng lalaki. Natutunan ko lang silang gamitin bilang armas. Hindi ako babalik sa Pilipinas para maging biktima muli. Babalik ako para bawiin ang dangal ni Lola Iska. Kinuha ni Amara ang isang maliit na litrato mula sa kanyang pitaka, isang lumang litrato ni Lola Iska na kupas na ang kulay. Sa harap ng karangyaang nakapaligid sa kanya, ang munting papel na yon, ang kanyang pinakamahalagang kayamanan. Ito ang nagpapaalala sa kanya kung sino siya sa likod ng mamahaling damit at perpektong mukha. Sa isang monitor sa pader, lumitaw ang mukha ni Don Mateo mula sa isang video call. Ang matanda ay mukhang masigla na, bagaman ang edad ay bakas na sa kanyang balat. Amara, ang iyong paglalakbay bilang aking tagapagmana ay tapos na. Ngayon, ang iyong paglalakbay bilang isang maniningil ay magsisimula na. Tandaan mo, sa mundo ng negosyo, ang emosyon ay isang lason. Huwag mong hahayaang makita nila ang iyong puso hanggat hindi mo pa nahahawakan ang kanilang mga leeg. Opo, Don Mateo. Ang matatag na sagot ni Amara. Tumayo siya ng matuwid. Ang kanyang anyo ay puno ng awtoridad at misteryo. Ang bawat hakbang niya sa ibabaw ng malambot na karpet ay tila isang babala. Ang janitress na si Maya ay tuluyan ng pumanaw sa kailaliman ng kanyang alaala. Ang tanging natitira ay si Amara, isang babaeng hinubog ng sakit, pinatibay ng galit, at ngayon ay handa ng sumingil sa bawat patak ng luhang ibinuhos niya sa nakaraan. Habang naghahanda siyang sumakay sa isang pribadong eroplano patungong Maynila, ang huling tingin niya sa salamin ay hindi na puno ng takot. Ang makikita na lamang ay isang matalas at malamig na ningning. Ang bagyo ay paparating na at walang sino man sa pamilya ni Don Mateo ang nakakaalam na ang babaeng itinuring nilang basura ay siya ring lalamon sa kanilang karangyaan. Handa na ba ang Pilipinas para sa muling pagkabuhay ni Amara? At higit sa lahat, handa na ba si Amara na harapin ang muling pagtatagpo nila ng babaeng pumatay sa kanyang lola nang hindi nawawala ang kanyang sariling kaluluwa? Huwag kang matakot, Maya. Narito ako.
Hindi ka na muling mag-iisa sa dilim. Ang boses ni Lucas ay banayad, tila isang haplos ng hangin sa gitna ng nagngangalit na bagyo. Sa loob ng marangyang pribadong eroplano na bumabaybay sa kalangitan patungong Maynila, ang katahimikan ay nababasag lamang ng mahinang ugong ng makina na tila isang oyayi sa pandinig. Ngunit para kay Amara, ang bawat minutong lumilipas ay isang hakbang pabalik sa lugar kung saan ang kanyang pagkatao ay dinurog at itinapon. Nakatitig siya sa labas ng bintana, kung saan ang mga ulap ay tila mga dambuhalang multo sa ilalim ng liwanag ng buwan. Ang kanyang kamay, na pinalamutian ng isang mamahaling singsing na may brilyante, ay dahan-dahang nanginginig. Kahit gaano kaganda ang kanyang kasuotan, kahit gaano kaperpekto ang kanyang ayos, nararamdaman pa rin niya ang lamig ng bakal na posas sa kanyang mga bisig. Ang amoy ng mamahaling pabango sa loob ng eroplano ay pilit na tinatalo ng alaala ng amoy ng amag at ihi sa loob ng selda. Naramdaman niya ang isang mainit na palad na dahan-dahang pumatong sa kanyang nanginginig na kamay. Hindi niya kailangang lumingon para malaman kung sino ito. Ang init na iyon ay pamilyar na sa kanya. Ito ang init na nagligtas sa kanya mula sa ganap na pagkabaliw sa loob ng 7 taon. Lucas, ang tanging nabigkas ni Amara, ang kanyang boses ay nanginginig sa kaba at emosyon. Nandito ako, Amara. Hindi kita iiwan. Sa sandaling lumapag ang eroplanong ito, magsisimula ang laban na matagal nating pinaghandaan. Pero tandaan mo, bago ka naging Amara, ikaw ay si Maya, ang babaeng may pinakamabuting puso na nakilala ko. Huwag mong hahayaang kainin ng galit ang liwanag na yon. Ang bulong ni Lucas habang masuyong pinupunasan ng isang luhang tumakas mula sa mga mata ng dalaga. Sa sandaling iyon, ang distansya sa pagitan ng kanilang mga mukha ay naglaho. Nararamdaman ni Amara ang bawat hininga ni Lucas, ang bawat pintig ng puso nito na tila tumutugon sa sarili niyang kaba. Ang amoy ng sandalwood at kape na laging dala ng lalaki ay nagbigay sa kanya ng isang uri ng kapayapaan na hindi kayang bayaran ng anumang yaman. Dahan-dahang isinandal ni Amara ang kanyang ulo sa balikat ni Lucas, hinahayaan ang kanyang sarili na maging mahina sa huling pagkakataon bago siya tuluyang humarap sa kanyang mga kaaway. Hindi ito ang langman na nakikita sa mga pelikula na puno ng marahas na paghalik. Ito ay isang uri ng pag-ibig na nabuo mula sa mga luhang pinunasan sa gitna ng gabi, mula sa mga kamay na humawak sa kanya nang siya ay malapit ng sumuko, at mula sa katahimikang puno ng pag-unawa. Isang pag-ibig na nagpapagaling sa halip na sumasakal. Salamat, Lucas. Salamat dahil ikaw ang naging boses ko noong wala akong kakayahang magsalita. Ang mahinang sabi ni Amara habang ipinipikit ang kanyang mga mata. Ninanamnam ang sandaling ito ng katahimikan. Ngunit ang katahimikan ay naputol nang mag-anunsyo ang piloto na magsisimula na ang kanilang pagbaba sa Ninoy Aquino International Airport. Ang mga ilaw ng Maynila sa ibaba ay tila mga nagmamasid na mata, naghihintay sa kanyang muling pagbabalik. Ang bawat gusali, ang bawat kalsada ay may dalang alaala ng sakit at pait. Naalala ni Amara ang mukha ni Senyora Carmen, ang mapang-aping ngiti nito, ang boses na tumatawag sa kanya na basura. Naalala niya ang ulan na pumatak sa mukha ng kanyang lola Iska habang ito ay binabawian ng buhay sa gilid ng kalsada. Ang bawat alaala ay tila isang karayom na tumutusok sa kanyang puso, muling nagpapaalab sa apoy ng kanyang determinasyon. Handa na ang lahat, Amara, ang sabi ni Lucas nang tuluyan ng lumapag ang eroplano. Inayos niya ang suot na coat at inilahad ang kanyang kamay sa dalaga. Ang Maya na kilala nila ay patay na. Hayaan nating makilala nila ang babaeng tatapos sa kanilang kasakiman. Tumayo si Amara nang may panibagong lakas. Ang kanyang mga hakbang sa pasilyo ng eroplano ay puno ng awtoridad. Ang bawat tunog ng kanyang sapatos sa sahig ay tila isang hudyat ng paparating na bagyo.
Nang bumukas ang pintuan ng eroplano, ang mainit at malagkit na hangin ng Maynila ang sumalubong sa kanya, ang hangin ng kanyang nakaraan, at ngayon ay ang hangin ng kanyang hinaharap. Sinalubong sila ng mga itim na sasakyan sa tarmac. Ang mga tauhan ni Don Mateo ay nakahilera, handang pagsilbihan ng bagong reyna ng kanilang imperyo. Ngunit sa gitna ng karangyaan ito, isang maliit na bagay sa loob ng bulsa ni Amara ang kanyang hinawakan, ang lumang rosaryo ni Lola Iska. Lola, narito na po ako, ang bulong niya sa hangin. Ang katarungang ipinagkait sa inyo ay ibabalik ko ng may kasamang interes. Habang bumabaybay ang kanilang sasakyan, patungo sa gitna ng lungsod, nakita ni Amara ang isang malaking billboard ng kumpanya ni Senyora Carmen. Ang mukha ng matanda ay nakapaskil doon. Kunwari ay isang mapagkawang gawa at matagumpay na negosyante. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa mukha ni Amara. Hindi niya alam na sa sandaling iyon, sa loob ng mansyon ni Carmen, isang kakaibang kaba ang naramdaman ng matanda. Isang kaba na hindi maipaliwanag. Tila may isang anino mula sa nakaraan na unti-unting gumagapang patungo sa kanyang pintuan. Bukas, sa isang malaking pagtitipon ng mga mamumuhunan, muling magtatagpo ang kanilang mga landas. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na nakayuko ang babaeng haharap sa kanya. Sa pagkakataong ito, ang basura ay magiging ginto at ang reyna ay magiging alipin. Handa na ba si Amara na harapin ang mga matang nagnanakaw sa kanyang pangarap nang hindi nanginginig ang kanyang mga kamay? O baka sa huling sandali, ang multo ni Maya ay muling bumangon para pigilan ang kanyang paghihiganti? Sino ang basurang ito na humaharang sa aking daraanan? Alisin niyo ang maruming nilalang na iyan sa paningin ko. Ang boses na yon ni Senyora Carmen, 7 taon na ang nakalilipas, ay tila isang sirang plaka na paulit-ulit na tumutunog sa pandinig ni Amara. Noon, siya ang basurang tinutukoy, isang batang janitress na duguan ang tuhod at punit-punit ang uniforme. Ngunit ngayong gabi, sa gitna ng engranding ballroom ng pinakasikat na hotel sa Maynila, ang lahat ay nagbago. Ang bawat hakbang ni Amara sa makapal at pulang carpet ay tila isang pag-angkin sa teritoryo. Ang kanyang itim na gown, nayari sa pinakamahal na sutla, ay dahan-dahang humahaplos sa sahig, lumilikha ng isang marangyang kaluskos na tila musika sa pandinig ng mga nagmamasid. Ang mga kristal na chandeliers sa itaas ay nagbibigay ng liwanag na tila mga bituin. Ngunit ang ningning sa mga mata ni Amara ay mas matalas pa sa anumang hiyas. Sa isang sulok ng bulwagan, nakita niya ang kanyang pakay, si Senyora Carmen. Ang matanda ay nakasuot ng matingkad na pulang terno. Pilit na itinatago ang mga kulubot sa mukha sa pamamagitan ng makapal na kolorete. Hawak nito ang isang baso ng champagne, tumatawa ng pilit habang nakikipag-usap sa mga negosyanteng alam ni Amara na hinding-hindi na maglalabas ng pera para iligtas ang bumabagsak nitong kumpanya. Look at her, Lucas, ang bulong ni Amara habang nanatiling nakatitig sa kanyang kaaway. Ang reyna ng mga mapang-api, naghahanap ng salbabida sa gitna ng dagat na siya rin ang gumawa. Naramdaman ni Amara ang bahagyang pagpisil ni Lucas sa kanyang siko. Huwag kang magmadali, Amara. Hayaan mong siya ang lumapit sa iyo. Hayaan mong ang bango ng pera mo ang umakit sa gutom niyang sikmura. Hindi nagtagal. Napansin nga sila ni Carmen. Ang matanda ay tila nakakita ng isang gintong pagkakataon nang mamataan ng misteryosong investor na balitang may hawak ng bilyon-bilyong piso mula sa Europa. Dahan-dahang lumapit si Carmen. Ang kanyang ngiti ay puno ng pagkaplastikan. Isang ngiting matagal nang kinamumuhian ni Amara. Good evening, Hija. I am Senyora Carmen, ang may-ari ng pinakamalaking healthcare group sa bansa. Ang bati ng matanda. Ang kanyang boses ay tila naglalambing, ngunit puno ng kayabangan. Nabalitaan ko ang pagdating mo. Isang karangalan na makilala ang isang napakaganda
at matagumpay na babaeng tulad mo. Tinitigan siya ni Amara ng diretso sa mga mata. Sa loob ng ilang segundo, tila huminto ang mundo. Ang lahat ng alaala ng pananakit, ng pagkamatay ni Lola Iska, at ng lamig ng selda ay nag-unahan sa kanyang isipan. Gusto niyang isampal sa matanda ang lahat ng sakit. Ngunit nanaig ang lamig ng kanyang pagkatao bilang Amara. Miss Amara, iyon na lamang ang itawag mo sa akin, senyora. Ang sagot niya, ang bawat salita ay tila isang blok ng yelo. Hindi niya tinanggap ang nakalahad na kamay ng matanda. Sa halip, tiningnan niya ang isang singsing sa daliri ni Carmen. Isang pamilyar na singsing na alam niyang ninakaw nito mula sa opisina ni Don Mateo noong gabing iyon. Nagtaka ang matanda sa malamig na pagtanggap ni Amara. Bahagyang kumunot ang noo nito, tila may pilit na inaalala. Familiar ka sa akin, iha. Ang iyong mga mata. Tila nakita ko na ang mga iyan sa kung saan. Nagkita na ba tayo, Rati? Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Amara. Inilapit niya ang kanyang mukha sa tainga ni Carmen. Sapat na para maramdaman ng matanda ang kanyang hininga. Marahil sa iyong mga panaginip, senyora. O baka naman sa iyong mga bangungot. Maraming mukha ang nakaraan, hindi ba? Minsan, ang mga inaakala nating ibinaon na natin sa lupa ay muling bumabangon para maningil. Biglang namutla si Carmen. Ang kanyang hawak na baso ay bahagyang nayanig. Nagdulot ng maliit na alon sa loob ng champagne. Ang kaba na naramdaman niya kanina sa kanyang mansyon ay muling bumalik, mas matindi at mas nakakasakal. Anong ibig mong sabihin? Ang nauutal na tanong ni Carmen. Bago pa makasagot si Amara, lumapit ang isang waiter para kuhanin ang baso ni Carmen. Sa pagkakataong yon, tumalikod na si Amara kasama si Lucas. Iniwan ang matanda na nakatayo sa gitna ng bulwagan, nanginginig at puno ng kalituhan. Nagsisimula pa lang tayo, Carmen. Ang bulong ni Amara sa sarili habang naglalakad palayo. Habang papaalis sa hotel, isang itim na envelope ang iniwan ni Lucas sa mesa ni Carmen. Sa loob niyon ay walang sulat, kundi isang piraso lamang ng tela. Isang punit na bahagi ng uniforme ng isang janitress na may bakas ng tuyong dugo. Ano ang gagawin ni Carmen kapag nalaman niyang ang babaeng inaakala niyang patay na ay siya palang may hawak ng kanyang kapalaran? At hanggang kailan kayang itago ni Amara ang nagngangalit na Maya sa loob niya bago ito tuluyang sumabog? Sino ka ba talaga? Bakit mo ako binabagabag ng mga basurang ito? Ang tinig ni Senyora Carmen ay nanginginig, hindi lamang sa galit, kundi sa isang matinding takot na pilit niyang ikinukubli. Sa loob ng kanyang malawak at marangyang opisina, ang bawat kagamitan ay sumasalamin sa yaman at kapangyarihan. Ngunit ang babaeng nakaupo sa harap ng kanyang mesa ay tila isang aninong hindi niya kayang itaboy. Nakatitig si Carmen sa piraso ng maduming tela na iniwan sa kanya kagabi. Ang bakas ng tuyong dugo roon ay tila isang sumpa na muling nabuhay. Sa kanyang isipan, paulit-ulit na bumabalik ang imahe ng isang batang babaeng nagsusumamo sa gitna ng ulan. Ang batang inakala niyang matagal nang nabulok sa ilalim ng lupa. Dahan-dahang pumasok si Amara. Ang kanyang bawat hakbang ay tahimik, ngunit may dalang bigat na tila yuyurak sa dangal ng silid. Ang kanyang suot na puting silk suit ay kumikinang sa ilalim ng liwanag, isang kabaligtaran sa dilim na kasalukuyang lumalamon sa katinoan ni Carmen. Masyado ka namang balisa, senyora, ang banayad na sabi ni Amara habang dahan-dahang umuupo sa tapat ng matanda. Narito ako para pag-usapan ang iyong kumpanya, hindi para makinig sa iyong mga paranoia. Isang pirasong basahan lang ba ang makakapagpanginig sa isang makapangyarihang Carmen de la Vega? Padabog na inilapag ni Carmen ang isang lumang litrato sa ibabaw ng mesa. Litrato yon ni Maya, ang batang janitress na may dungis sa mukha at lungkot sa mga mata.
Kamukhang-kamukha mo siya. Ang mga mata mo, ang paraan ng pagtingin mo. Huwag mo akong lokohin, Hija. Hindi ako ipinanganak kahapon. Isang malamig at mapang-uyam na tawa ang kumawala sa mga labi ni Amara. Kinuha niya ang litrato at tiningnan ito ng may halong pandidiri. Ito ba? Isang hamak na katulong? Senyora, baka kailangan mo na ng bagong salamin. O baka naman ang konsensya mo ang nagpapalabo sa paningin mo. Sa tingin mo ba, ang isang babaeng nagtapos sa Europa at may hawak ng bilyon-bilyong dolyar ay magmumula sa putikan? Inilapit ni Amara ang kanyang mukha kay Carmen. Ang kanyang mga mata ay nananatiling matigas at walang emosyon. Ang batang ito ay mukhang kawawa. Mukhang biktima ng isang taong walang puso. Kung ako sa'yo, mas matatakot ako sa multo niya kaysa sa akin. Dahil ang mga taong pinatay sa kawalang katarungan ay laging bumabalik para maningil. Biglang napansin ni Amara ang singsing sa daliri ni Carmen, ang singsing ni Don Mateo. Dahan-dahan niyang hinawakan ang kamay ng matanda. Isang pagkilos na tila pagmamalasakit, ngunit ang totoo ay isang pag-angkin. Napakaganda ng singsing mo, senyora. Ngunit tila hindi ito bagay sa iyong mga daliri. Para itong isang kayamanang ninakaw mula sa isang taong hindi pa tuluyang nakapikit ang mga mata. Mabilis na binawi ni Carmen ang kanyang kamay. Ang kanyang puso ay tila isang tambol na nagwawala sa loob ng kanyang dibdib. Lumabas ka. Wala tayong dapat pag-usapan. Tumayo si Amara nang may ngiti sa kanyang mga labi. Isang nangiting hindi umaabot sa kanyang mga mata. Lumapit siya kay Carmen at dahan-dahang inayos ang gusot sa kwelyo ng terno ng matanda. Ang bawat haplos ng kanyang mga daliri ay tila isang malamig na haplos ng kamatayan. Aalis ako, senyora. Pero tandaan mo, ang kumpanya mo ay parang isang bahay na gawa sa baraha. Isang pitik ko lang, guguho ang lahat. At kapag nangyari iyon, walang kahit na anong yaman ang makakapagligtas sa iyo mula sa katotohanan. Nang makalabas si Amara, naiwan si Carmen na hinihingal at nanginginig. Ang bawat sulok ng kanyang opisina ay tila naging masikip. Nang tingnan niya ang kanyang mesa, may isang maliit na bagay na naiwan si Amara. Isang tuyong bulaklak ng sampagita, ang paboritong bulaklak ni Lola Iska na laging ibinibigay ni Maya sa kanya. Ang amoy ng sampagita ay humalo sa mamahaling pabango ni Carmen. Isang amoy na nagpaalala sa kanya ng gabi sa kalsada, ng ulan, at ng huling hininga ng isang matandang pinabayaan. Sino nga ba ang mas nakakatakot? Ang kaaway na nasa harap mo o ang multo ng nakaraan na unti-unti nang humahawak sa iyong leeg? Sa labas ng gusali, naghihintay si Lucas sa loob ng sasakyan. Nakita niya ang matalim na ningning sa mga mata ni Amara. Masyado mo siyang tinatakot, Amara. Baka kumilos siya ng padalos-dalos. Iyon ang gusto ko, Lucas. Ang sagot ni Amara habang nakatitig sa itaas ng gusali. Gusto kong makita siyang mawala sa sarili. Gusto kong maranasan niya ang pakiramdam ng isang hayop na nakakulong at walang matakbuhan. Dahil doon, nagsisimula ang tunay na impyerno. Habang papalayo ang kanilang sasakyan, isang misteryosong tawag ang natanggap ni Carmen. Isang boses mula sa nakaraan na akala niya ay hinding-hindi na niya muling maririnig. Senyora, may isang taong naghahanap sa iyo sa lobby. Ang sabi niya, siya ang tunay na nakakaalam kung anong nangyari 7 taon na ang nakalilipas. Ang bawat sentimong hawak mo ngayon ay may bahid ng dugo, Carmen. At ang dugong iyon ang mismong lulunod sa buong kaharian mo. Ang tinig ni Amara ay malamig at matalim. Tila isang talim ng yelo na humihiwa sa mainit at madilim na atmosfera ng boardroom. Sa harap niya, ang mga miyembro ng board ng De La Vega Healthcare ay nakaupo ng tuwid. Ang kanilang mga mukha ay puno ng kaba at pag-aalinlangan. Ang bawat isa sa kanila ay tila mga daga sa isang lumulubog na barko. Naghahanap ng anumang paraan
upang makaligtas. Sa kabilang dulo ng mahabang mesa, si Senyora Carmen ay mukhang matanda na kaysa sa kanyang tunay na edad. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa ibabaw ng makinis na mahogany. Ang bawat hininga niya ay tila isang pakikibaka. Ang misteryosong bisita kanina sa lobby, si Elena, ang nurse na kasabwat niya 7 taon na, ang nakalilipas, ay nagpadala ng isang mensahe. Kailangan ko ng 5 milyon o sasabihin ko ang totoo sa babaeng nagngangalang Amara. Senyora Carmen, ang ulat ng audit ay malinaw. Ang sabi ng isa sa mga shareholder, ang kanyang boses ay puno ng kawalang katarungan. Ang kumpanya ay bankrupt na. Ang mga utang mo sa labas ay mas malaki pa sa halaga ng mga ospital natin. Kung hindi tayo tatanggap ng bagong investor, bukas na bukas din ay sarado na ang mga pinto natin. Tumingin si Carmen kay Amara. Ang kanyang mga mata ay nanunuri at puno ng puot. Ano ang gusto mo, Amara? Bakit mo kami ginigipit ng ganito? Alam nating dalawa na ang perang inaalok mo ay hindi galing sa kabutihan ng puso mo. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Amara. Dahan-dahan niyang inayos ang kanyang mga dokumento. Ang bawat galaw ay may dalang autoridad. Ang gusto ko ay simple lang, Carmen. Gusto ko ang kabuuan ng De La Vega Healthcare. Gusto ko ang bawat lupang kinatatayuan ng mga ospital mo, ang bawat kagamitang medikal, at maging ang pangalan ng kumpanyang ito. Hinding-hindi ko ibibigay sa iyo ang pinaghirapan ng aking ama. Ang sigaw ni Carmen, ang kanyang boses ay gumaralgal sa galit. Ang iyong ama? Ang banayad na sagot ni Amara, habang tumatayo at naglalakad patungo sa bintana. Ang sikat ng araw sa labas ay tila hindi kayang pasukin ang lamig sa loob ng silid. Ang amang iniwan mo sa loob ng silid habang hindi siya makahinga. Ang amang ninakawan mo ng dangal para lamang sa iyong sariling ambisyon. Lahat ng tao sa silid ay natahimik. Ang tensyon ay tila isang makapal na usok na nakakasakal. Ang bawat miyembro ng board ay nagkatinginan, nagsisimula ng magduda sa kanilang pinuno. Heto ang alok ko. Pagpapatuloy ni Amara, ang kanyang likod ay nakaharap pa rin sa kanila. Bibilin ko ang lahat ng shares nyo sa dobling halaga ng kasalukuyang presyo nito. Ngunit sa isang kondisyon, si Senyora Carmen ay tuluyan ng aalis sa kumpanya. Walang matatanggap na kahit 1 sentimo at isusuko ang lahat ng kanyang mga ari-arian bilang pambayad sa mga utang. Ang mga shareholder ay tila nakakita ng isang himala. Ang bawat isa sa kanila ay nagsimulang bumulong. Ang kislap ng kasakiman ay muling bumalik sa kanilang mga mata. Sa harap ng pera, ang katapatan kay Carmen ay mabilis na naglaho. Hindi niyo pwedeng gawin ito sa akin. Ang pagmamakaawa ni Carmen, ang kanyang boses ay tila isang iyak ng isang hayop na nakakulong. Ako ang De La Vega. Ako ang nagpatakbo sa inyong lahat. Ngunit wala nang nakikinig. Isa-isang tumayo ang mga shareholder at lumapit kay Amara para makipagkamay. Ang bawat pagkakamay ay tila isang pako sa kabaong ng kapangyarihan ni Carmen. Nang maiwan silang dalawa sa loob ng boardroom, lumapit si Amara kay Carmen. Kinuha niya ang isang pen mula sa mesa at inabot ito sa matanda. Pirmahan mo na, Carmen. Ito na lang ang tanging paraan para hindi ka mamatay sa gutom sa kalsada. Bagaman, sa tingin ko, ang kalsada ay isang magandang lugar para sa mga taong tulad mo. Habang nanginginig na hinahawakan ni Carmen ang pen, nakita ni Amara ang isang maliit na peklat sa kamay ng matanda. Isang peklat na nakuha nito noong gabing itinulak nito si Maya sa semento. Ang bawat detalye ng nakaraan ay tila nagbabalik, mas malinaw at mas masakit. Sino ka ba talaga? Ang pabulong na tanong ni Carmen habang nakatingala sa malamig na mukha ni Amara. Ikaw ba? Ikaw ba ang batang iyon? Ikaw ba si Maya? Tinitigan siya ni Amara ng matagal. Sa isang sandali, ang lahat ng paghihirap ni Lola Iska,
ay dumaan sa kanyang isipan. Ang ulan, ang lamig, ang gutom, at ang huling hininga ng matanda. Sa gilid ng kalsada, ang Maya na kilala mo ay matagal nang pinatay ng iyong kasamaan, Carmen. Ang sagot ni Amara, ang boses ay tila galing sa ilalim ng lupa. Ang nasa harap mo ngayon ay ang iyong karma, at ang karma ay walang awa. Nang lumabas si Amara sa boardroom, sinalubong siya ni Lucas. Tapos na, Amara, ang kumpanya ay sayo na. Pero may masamang balita. Ano yon? Ang tanong ni Amara habang nakatitig sa malayo. Si Elena, ang nurse. Natagpuan siyang walang malay sa kanyang apartment. May kumuha sa kanya bago pa natin siya naabot. At may iniwang mensahe sa pader. Ang katotohanan ay may mas mataas na presyo kaysa sa iyong pera. Biglang naramdaman ni Amara ang isang kakaibang kaba. May iba pa bang naglalaro sa anino? May tao ba mula sa nakaraan na mas mapanganib pa kay Carmen? Ang tagumpay ni Amara sa negosyo ay tila naging isang mapait na panimula lamang. Sa gitna ng kanyang paghihiganti, isang bagong kaaway ang lumabas mula sa dilim. Handang sirain ang lahat ng kanyang pinaghirapan. Sino ang dumukot kay Elena? At anong lihim ang hawak nito na maaring magpabagsak maging kay Amara? Sa bawat hakbang ko palapit sa hustisya, pakiramdam ko ay mas lalo akong naliligaw sa dilim. Akala ko ba, kapag nakuha ko na ang lahat, magiging payapa na ako? Ang bulong na yun ni Amara ay halos hindi marinig sa gitna ng malawak at tahimik na penthouse. Nakatayo siya sa harap ng malaking bintana, nakatitig sa mga ilaw ng Maynila na tila mga mumunting brilyanteng nakakalat sa itim na pilus. Ngunit sa kabila ng lahat ng yaman at tagumpay na nasa kanyang mga kamay, ang kanyang puso ay nananatiling isang hungkag na sisidlan. Ang malamig na baso ng tubig sa kanyang kamay ay nanginginig, hindi dahil sa ginaw, kundi dahil sa bigat ng katotohanang may mas malaking panganib na naghihintay sa anino. Dahan-dahang bumukas ang pinto at pumasok si Lucas. Hindi niya kailangang magsalita. Ang amoy ng kanyang pamilyar na pabango ay sapat na para pakalmahin ang nagngangalit na bagyo sa loob ni Amara. Lumapit siya at tumayo sa likuran ng dalaga. Ang kanyang presensya ay tila isang matibay na pader na handang sumalo sa anumang guguho. Amara, kailangan mong magpahinga. Kanina ka pa nakatitig sa kawalan. Ang banayad na sabi ni Lucas. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. Isang uri ng pag-aalala na hindi kayang bayaran ng anumang kontrata. Humarap si Amara sa kanya. Ang kanyang mga mata ay pagod at puno ng katanungan. Lucas, sino ang kumuha kay Elena? Kung hindi si Carmen, sino pa ang may gustong manahimik ang katotohanan? Akala ko ay tapos na ang laban nang makuha ko ang kumpanya. Pero pakiramdam ko ay nagsisimula pa lang ang tunay na impyerno. Inilapag ni Lucas ang kanyang mga kamay sa balikat ni Amara. Ang init ng kanyang mga palad ay tumagos sa manipis na tela ng suot na silk robe ng dalaga. Hahanapin natin siya, pangako. Hindi kita pababayaan, pero habang hinahanap natin ang sagot, huwag mong kalimutang huminga. Huwag mong hayaang kainin ka ng takot. Sa sandaling iyon, ang lahat ng pader na itinayo ni Amara sa loob ng 7 taon ay tila gumuho. Ang matatag at malamig na CEO ay naglaho at ang tanging natira ay ang sugatang si Maya. Isinandal niya ang kanyang noo sa dibdib ni Lucas. Hinahayaan ang kanyang sarili na umiyak ng walang tunog. Naramdaman niya ang dahan-dahang pagyakap ni Lucas sa kanya. Isang yakap na hindi humihingi ng anuman, kundi nagbibigay ng lahat. Salamat, Lucas. Salamat dahil nanatili ka. Ang hikbi ni Amara. Hinding-hindi ako aalis, Maya. Ang bulong ni Lucas sa kanyang buhok. Kahit anong mangyari, kahit sino pa ang lumabas sa dilim, haharapin natin sila ng magkasama. Ito ang kanilang golden moment, isang sandali ng pag-ibig at pagtitiwala sa gitna ng kaguluhan. Isang pag-ibig na dahan-dahang namumukadkad sa gitna ng mga tinik ng paghihiganti. Hindi kailangan ng mga marahas na salita o kilos. Ang katahimikan
At ang init ng kanilang pagdadamayan ay sapat na upang magbigay ng lakas sa isa't isa. Ngunit ang kapayapaang iyon ay naputol nang tumunog ang telepono ni Lucas. Isang hindi kilalang numero ang tumatawag. Nang sagutin niya ito, isang boses na malalim at puno ng kapangyarihan ang nagsalita sa kabilang linya. Masyado kayong naging kampante, attorney. Akala niyo ba ay si Carmen lang ang may kasalanan sa nangyari 7 taon na ang nakalilipas? Ang katotohanan ay mas malalim pa sa inakalang niyo. Kung gusto niyo pang makitang buhay ang NARS, pumunta kayo sa lumang bodega sa pier. Mag-isa ka lang, Amara. Kung may kasama kang pulis o maging ang iyong abogadong mangingibig, asahan mong bangkay na ang madadatnan nyo. Pagkatapos ng tawag, ang katahimikan sa penthouse ay naging mas nakakatakot. Tumingin si Amara kay Lucas. Ang kaba sa kanyang dibdib ay tila isang tambol na nagwawala. Sino siya, Lucas? Sino ang boses na yon? Hindi nakasagot si Lucas. Ang kanyang muka ay namutla. Tila may isang lihim siyang natuklasan na mas nakakatakot pa sa kamatayan. Sa kanyang isipan, isang pangalan ang umusbong. Isang pangalan na matagal na niyang ibinaon sa limot. Isang tao na akala niya ay kakampi, pero baka siya palang tunay na arkitekto ng lahat ng kasamaang ito. Sino ang misteryosong tumatawag? At bakit tila kilalang kilala nito ang bawat kilos ni na Amara at Lucas? Ang paghihiganti ba ni Amara ay magdadala sa kanya sa katarungan o sa isang mas malupit na bitag na hindi niya kailanman inasahan? Isang itim na envelope ang muling iniwan sa pintuan ng penthouse. Sa pagkakataong ito, hindi ito mula kay Carmen. Sa loob niyon ay isang lumang susi, isang susi na may tatak ng isang pamilyang mas makapangyarihan pa sa mga De La Vega. Hindi lang si Carmen ang may kasalanan, Maya. Lahat kami ay binayaran para pumatay sa kaluluwa mo. Ang boses ni Elena, ang nurse na matagal nang nawawala, ay tila isang kumpas ng kamatayan sa loob ng madilim at abandonadong bodega sa pier. Ang amoy ng kalawang at alat ng dagat ay humahalo sa amoy ng takot na namamayani sa paligid. Si Amara ay nakatayo sa gitna ng silid. Ang kanyang mamahaling sapatos ay nakalubog sa makapal na alikabok, habang ang bawat hibla ng kanyang katawan ay nanginginig sa matinding emosyon. Sa harap niya, si Elena ay nakatali sa isang lumang silya. Ang muka ay puno ng pasa at ang mga mata ay namumugto sa pag-iyak. Sa gilid, isang anino ang nananatiling nakatago. Ngunit ang malamig na presensya nito ay sapat na para paralisahin ang sinuman. Anong ibig mong sabihin, Elena? Sabihin mo ang totoo. Ang sigaw ni Amara, ang kanyang boses ay pumiyok sa bigat ng sakit. Huminga ng malalim si Elena. Ang bawat hininga niya ay tila isang pakikibaka. 7 taon na ang nakalilipas. Noong gabing iyon sa ospital, hindi lang si Carmen ang nandoon. May isang taong nag-utos sa kanya. Isang taong nagbigay ng pera para siguruhing hindi na makakalabas ang lola mo ng buhay. Isang taong gustong makuha ang lahat ng kayamanan ni Don Mateo at si Carmen ay naging kasangkapan lamang. Naramdaman ni Amara ang unti-unting pagguho ng kanyang mundo. Ang akala niyang katotohanan ay isa lamang palang bahagi ng isang mas malaking kasinungalingan. Sino? Sino ang taong yon? Dahan-dahang kinuha ni Elena ang isang maliit na recorder mula sa kanyang bulsa. Isang recorder na itinago niya bilang proteksyon sa sarili. Makinig ka, Amara. Makinig ka sa huling hininga ng lola mo. Nang pindutin ni Elena ang button, ang katahimikan sa bodega ay binuwag ng isang boses na nagpatigil sa tibok ng puso ni Amara. Isang boses na mahina, gumaralgal, at punong-puno ng pagmamahal. Maya, anak, huwag kang magagalit. Magpakabuti ka. Huwag mong hahayaang kainin ka ng galit. Ang boses ni Lola Iska na sinusundan ng tunog ng mabigat na paghinga at ang malamig na boses ni Carmen sa background na nag-uutos na ilabas na ang matanda sa ulan.
Napaluhod si Amara sa maruming sahig. Ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang itinakip sa kanyang mga tainga, ngunit ang boses ni Lola Iska ay tila nanunuot sa kanyang buto. Ang sakit ay tila 1,000,000 karayom na sabay-sabay na tumutusok sa kanyang puso. Ang ulan noong gabing iyon, ang lamig ng kalsada, at ang pag-iisa ng kanyang lola, lahat ng iyon ay muling bumalik, mas masakit, mas malinaw. Patawarin niyo ako, Lola. Patawarin niyo ako. Ang hikbi ni Amara, ang kanyang noo, ay nakasayad sa alikabok, habang ang kanyang buong katawan ay nayayanig sa tindi ng paghihinagpis. Sa sandaling iyon, ang anino mula sa dilim ay dahan-dahang lumabas. Ang tunog ng mga yabag ng sapatos sa semento ay tila isang mabagal na martsa ng kamatayan. Nang tumingala si Amara, nakita niya ang isang pamilyar na muka. Isang taong akala niya ay kasama niya sa laban na ito. Isang taong naging malapit kay Don Mateo. Masyado kang maraming nalalaman, Elena. Ang malamig na sabi ng lalaki habang hawak ang isang envelope na katulad ng natanggap ni Amara. Hindi makapaniwala si Amara. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat at pagkanulo. Ikaw? Bakit? Bakit mo ginawa ito? Negosyo lang ito, Amara. Si Carmen ay tanga at madaling manipulahin. Pero ikaw ay naging masyadong matalino. Ang sagot ng lalaki, ang kanyang boses, ay walang anumang bakas ng pagsisisi. Ang kumpanya ni Don Mateo ay hindi para sa isang janitress na tulad mo. At ang lola mo? Siya ang mitya para mawala ka sa landas namin. Pero hindi ko inakalang babalik ka bilang Amara. Sa labas, ang tunog ng papalapit na mga sasakyan ay narinig. Si Lucas ay dumating kasama ang mga tauhan ni Don Mateo. Ngunit bago pa sila makapasok, isang putok ng baril ang umalingaw-ngaw sa loob ng bodega. Isang tunog na tumapos sa katahimikan at nagdala ng panibagong agos ng dugo. Naramdaman ni Amara ang isang matinding hapdi, hindi sa kanyang katawan, kundi sa kanyang kaluluwa. Ang taong pinagkatiwalaan nila ay siya palang padrino na nagmamanipula sa lahat mula sa anino. Hindi sapat ang kulungan, Carmen. Dudurugin kita. Ang huling naisip ni Amara bago siya tuluyang lamunin ng dilim ng galit. Ngunit sa pagkakataong ito, ang kanyang galit ay hindi na lamang para sa isang tao. Ito ay para sa buong sistemang pumatay sa kanyang pamilya. Sino ang tunay na traidor sa buhay ni Amara? At magagawa pa ba niyang makamit ang hustisya kung ang mismong anino na kanyang kinatatayuan ay kaaway pala? Tapos na ang pagtatago mo sa likod ng mga mamahaling hiyas, Carmen. Ang bawat kasinungalingan mo ay may katapusan, at ang katapusang yon ay narito na. Ang boses ni Amara ay umalingaw-ngaw sa buong engranding bulwagan ng De La Vega Foundation Gala. Ang lahat ng mga panauhin, mga bilyonaryo, politiko at mamamahayag ay natahimik. Ang kanilang mga mata ay nakatuon sa entablado kung saan nakatayo ang misteryosong si Amara. Sa tabi niya, si Don Alfonso, ang matalik na kaibigan at kasosyo ni Don Mateo sa negosyo, ay nananatiling kalmado, bagaman ang kanyang mga mata ay tila nagbababala. Si Senyora Carmen, na kanina lang ay pilit na nakikipagngis-ngisan sa mga dati niyang tauhan, ay napako sa kanyang kinatatayuan. Ang kanyang mukha ay namutla. Tila lahat ng dugo sa kanyang katawan ay biglang naglaho. Nanginig ang kanyang mga kamay, dahilan para ang hawak niyang baso ng champagne ay dahan-dahang tumagilid hanggang sa bumagsak ito sa sahig. Ang pagkabagbag ng kristal ay tila isang hudyat ng pagbagsak ng kanyang buong imperyo. Anong kahibangan ito, Amara? Ang sigaw ni Carmen, ang kanyang boses ay nanginginig sa takot at galit. Huwag kang maniwala sa kanya. Siya ay isang impostora, isang baliw na gustong sirain ang ating pamilya. Ngunit hindi natinag si Amara. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang kamay at sa isang hudyat, ang malalaking screen sa likod ng entablado ay nagliwanag.
Hindi ito mga ulat ng kumpanya o mga video ng pagkakawanggawa. Ang boses na lumabas mula sa mga speaker ay ang boses na 7 taon nang nagmumulto sa katinoan ni Carmen. Ang tinig ni Lola Iska na nagmamakaawa sa gitna ng ulan ay dunanay sa buong silid. Sinundan ito ng boses ni Carmen na tumatawa at ang huling usapan nila ni Don Alfonso tungkol sa pagpapakulong kay Maya at ang pagliligpit sa matanda. Ang bawat salita ay tila isang matalim na kutsilyo na humihiwa sa katahimikan ng gabi. Ang mga panauhin ay nagsimulang bumulong. Ang kislap ng pagkamuhi ay makikita sa bawat mata nila. Si Don Alfonso, sa gitna ng kaguluhan, ay nagtangkang lumakad palayo. Ngunit hinarang siya ni Lucas at ng mga awtoridad. Saan ka pupunta, Padrino? Ang tanong ni Amara. Ang kanyang boses ay puno ng pait. Hindi pa tapos ang palabas. Ang bawat sentimong ninakaw mo, ang bawat buhay na sinira mo para sa kapangyarihan, ngayon ay sisingilin na. Sa sandaling iyon, ang wheelchair ni Don Mateo ay dahan-dahang itinulak ni Lucas sa gitna ng entablado. Ang lahat ay napasinghap nang makitang dahan-dahang tumayo ang matandang bilyonaryo. Hindi siya pilay, hindi siya lulan ng sakit. Ang kanyang tindig ay matuwid. Ang kanyang anyo ay kasing bagsik ng isang haring handang parusahan ang kanyang mga traidor na anak. Itay, ang pabulong na yak ni Carmen habang napapaluhod sa harap ng entablado. Itay, patawarin niyo ako. Ginamit lang ako ni Alfonso. Siya ang may kasalanan ng lahat. Tinitigan siya ni Don Mateo ng may matinding puot at lungkot. Hindi lamang si Alfonso ang traidor dito, Carmen. Ang sarili kong dugo ay naging kasing dumi ng burak dahil sa kasakiman. Ang batang ito, itinuro ni Don Mateo si Amara. Ang siyang nagligtas sa akin nung gabing iniwan mo akong mamatay. Siya ang tunay kong anak, hindi sa dugo, kundi sa katapatan. Humarap si Amara sa lahat. Dahan-dahan niyang tinanggal ang kanyang mamahaling kwintas at inilapag ito sa lamesa. Tumingin siya ng diretso sa mga kamera ng media na kasalukuyang nagla-live sa buong bansa. Ngayong gabi, tinatapos ko na ang pagpapanggap. Ang sabi niya, ang bawat salita ay tila isang deklarasyon ng digmaan at kapayapaan. Ako si Maya de la Cruz, ang janitress na itinapon niyo sa kulungan. Ang apo ng matandang pinabayaan niyo sa kalsada. Narito ako hindi para sa yaman ni Don Mateo, kundi para patunayang ang katotohanan ay mas malakas kaysa sa anumang ginto. Ang mga pulis ay lumapit at dahan-dahang pinusasan si Carmen at Don Alfonso sa harap ng lahat. Ang bawat kalansing ng posas ay tila musika sa pandinig ni Maya. Nakita niya ang mukha ni Carmen, ang mukha ng isang reynang nawalan ng korona, basag, luhaan at puno ng pagsisisi. Nang maiwan ang katahimikan pagkatapos ng kaguluhan, nilapitan ni Lucas si Maya. Tapos na, Maya. Nalaman na ng mundo ang katotohanan. Hindi pa, Lucas. Ang sagot ni Maya habang nakatingala sa kisame ng bulwagan. Ang katarungan ay nagsimula pa lamang. Ngunit bakit? Bakit pakiramdam ko ay may kulang pa rin? Bakit hindi pa rin tumitigil ang hapdi sa puso ko? Isang misteryosong envelope ang iniwan ng isang hindi kilalang tao sa upuan ni Maya bago ito lumabas. Sa loob niyon ay isang susi ng isang lumang safe house at isang maikling sulat. Ang tunay na pumatay sa lola mo ay hindi pa nahuhuli. Hanapin mo ang Liling. Sino si Liling? At anong papel ang ginagampanan nito sa nakaraan ni Lola Iska na hindi pa natutuklasan ni Maya? Ang pagbagsak ba ni Carmen at Alfonso ay simula lamang ng isang mas malalim at mas madilim na lihim ng pamilya? Bagay sa iyo ang amoy ng kanal, Carmen. Yan ang amoy ng mga taong itinuring mong basura. Ang boses ni Maya ay malamig at walang bahid ng awa habang nakatayo sa harap ng rehas ng selda. Sa loob, si Senyora Carmen ay nakahandusay sa maruming semento. Ang kanyang mamahaling terno ay punit-punit na at puno ng mantsa. Ang kanyang buhok na dati ay perpekto, ang ayos ay gulo-gulo.
at ang kanyang mga mata ay dilat sa takot habang nakatingin sa mga kapwa bilanggo na nakapaligid sa kanya. Isang mabilis na sulyap ang ibinigay ni Berta, ang matandang bilanggo na dati ay nanakit kay Maya sa bagong salta. "Huwag kang mag-alala, Maya. Ako na ang bahala sa senyora mo. Tuturuan ko siya kung paano mamuhay sa ilalim ng lupa." Naramdaman ni Maya ang isang pait na kasiyahan sa kanyang dibdib, ngunit hindi ito sapat para pawiin ang hapdi ng alaala ni Lola Iska. Ang bawat pagyugyog ng malamig na rehas ay lumilikha ng tunog na tila humihingi ng katarungan para sa lahat ng mga taong tinapakan ni Carmen. "Pakiusap, Maya. Ilabas mo ako rito. Ibibigay ko sa iyo ang lahat. Ang pera, ang mansyon, kahit ano." Ang pagmamakaawa ni Carmen habang pilit na inaabot ang laylayan ng damit ni Maya. Dahan-dahang yumuko si Maya. Ang kanyang muka ay ilang pulgada na lamang ang layo sa mukha ng matanda. "Ang perang inaalok mo ay galing sa pawis at dugo ng mga taong ninakawan mo. At ang mansyon, guguho na yon kasabay ng pangalan mo. Pero bago ako umalis, sabihin mo sa akin, sino si Liling?" Biglang natigilan si Carmen. Ang kanyang mga labi ay nanginig at ang kanyang mga mata ay lalong lumaki sa sindak. "Paano? Paano mo nalaman ang pangalang iyon? Sabihin mo sa akin, Carmen. Sino ang pumatay kay Lola Iska? Sino ang nag-utos sa iyong itapon siya sa kalsada?" Ang sigaw ni Maya, ang kanyang pasensya ay tuluyan ng naglaho. Hindi ako ang nag-utos niyon," ang nauutal na sagot ni Carmen. "Si Liling, siya ang may hawak ng lahat. Siya ang tunay na kumuha sa buhay ng matanda. Dahil si Iska ay hindi lang isang janitress. Siya ang nakakaalam ng lihim ng ating pamilya. Siya ang tunay na may-ari ng lupang kinatatayuan ng mga ospital natin." Ang katotohanan iyon ay tila isang malakas na sampal sa mukha ni Maya. Ang kanyang lola ay hindi lamang isang biktima ng kahirapan. Siya ay isang biktima ng isang dambuhalang pagnanakaw. Ang lahat ng paghihirap nila, ang lahat ng gutom at sakit, ay dahil sa kasakiman ng pamilya ni Don Mateo sa lupain ni Lola Iska. Lumabas si Maya sa presinto na tila lula at hindi makapaniwala. Sinalubong siya ni Lucas. Ang mukha nito ay puno ng kaba. "Maya, may balita ako tungkol kay Liling. Natagpuan namin ang lumang record sa simbahan. Si Liling ay ang kapatid sa labas ni Don Mateo, ang babaeng itinago ng pamilya sa loob ng maraming dekada dahil sa kanyang kapansanan sa pag-iisip. Ngunit ang totoo, siya ang ginamit nilang dummy para makuha ang mga ari-arian ni Lola Iska." Napatigil si Maya sa gitna ng kalsada. Ang ulan ay muling nagsimulang pumatak. Tila muling binubuhay ang gabi ng kamatayan ni Lola Iska. Ang bawat patak ng tubig sa kanyang balat ay tila isang paalala na ang laban na ito ay mas malalim at mas madilim pa kaysa sa kanyang inakala. Nasaan siya, Lucas? Nasaan si Liling? Nasa isang abandonadong asylum siya sa labas ng probinsya. Pero Maya, mag-ingat ka. May mga taong handang pumatay para manatiling lihim ang kwentong ito. Hindi lang si Carmen ang kalaban natin. Ang buong pundasyon ng De La Vega ay nakatayo sa isang malaking kasinungalingan. Habang bumabaybay ang kanilang sasakyan patungo sa dilim, isang itim na van ang tahimik na sumusunod sa kanila. Sa loob niyon, isang lalaking may hawak na sniper rifle ang dahan-dahang itinutok ang sandata sa direksyon ni Maya. Ang katarungan ba ay makakamit bago patuluyang mapatahimik ang huling saksi? O ang bawat hakbang ni Maya palapit sa katotohanan ay isang hakbang din palapit sa kanyang sariling libingan? Ang huling hiling ni Lola Iska ay ang kapatawaran, ngunit paano magpapatawad si Maya kung ang bawat sulok ng kanyang buhay ay sadyang ninakaw ng mga taong itinuring niyang pamilya? Dito ba nagtatapos ang lahat, Lola? Sa gitna ng mga pader na puno ng lihim at amoy ng kamatayan? Ang bulong na yon ni Maya ay halos malunod sa hagupit ng hangin habang nakatayo siya sa harap ng abandonadong asilo
Sa labas ng lalawigan, ang gusali ay tila isang dambuhalang kalansay sa ilalim ng madilim na langit. Ang mga bintana ay basag at tila mga matang nakatingin sa kanya nang may panghuhusga. Kasama niya si Lucas, na mahigpit ang hawak sa kanyang siko, tila natatakot na sa isang iglap ay lamunin siya ng kadiliman. Dahan-dahan silang pumasok sa loob. Ang bawat hakbang nila sa maalikabok na sahig ay lumilikha ng tunog na tila mga bulong mula sa nakaraan. Ang amoy ng gamot at luma na papel ay nanunuot sa kanilang ilong, isang amoy na nagpapaalala kay Maya sa mga huling sandali ni Lola Iska sa ospital. Maya, mag-ingat ka. Ramdam ko ang panganib sa bawat sulok ng lugar na ito. Ang babala ni Lucas, ang kanyang boses ay puno ng tensyon. Hindi nagtagal. Isang pula at maliit na ilaw ang gumapang sa puting silk suit ni Maya. Mula sa malayo, ang sniper na kanina pa sumusunod sa kanila ay dahan-dahang itinuon ng laser sa tapat ng puso ng dalaga. Ngunit sa sandaling iyon, isang mabilis na pagkilos ang ginawa ni Lucas. Hinaltak niya si Maya at itinago sa likod ng isang makapal na pader ng semento. Ang tunog ng isang bagay na mabilis na tumama sa pader na nagdulot ng paglipad ng mga mumunting bato at alikabok ay bumasag sa katahimikan. Hindi ito putok na maririnig sa malayo, kundi isang tahimik na pag-atake na sadyang idinisenyo para pumatay ng walang babala. Lucas! Ang sigaw ni Maya. Ang kanyang puso ay tila lalabas sa kanyang dibdib sa tindi ng kaba. Huwag kang titingin, Maya. Manatili ka rito. Ang utos ni Lucas habang inilalabas ang kanyang sariling sandata para sa proteksyon. Sa gitna ng kaguluhang iyon, isang pinto sa dulo ng pasilyo ang dahan-dahang bumukas. Isang matandang babae na may mahaba at puting buhok na abot hanggang sa kanyang baywang ang dahan-dahang lumabas. Ang kanyang mga mata ay malabo na, ngunit may bakas ng katinuan sa gitna ng kanyang pagkalito. Siya si Liling. Iska, ikaw ba yan? Ang boses ng matanda ay tila isang hangin na nagmumula sa kilaliman ng hukay. Bumalik ka na ba? Para bawiin ang lupang ninakaw nila sa atin? Nakalimutan ni Maya ang panganib mula sa sniper. Dahan-dahan siyang lumapit kay Liling. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hinahawakan ang malamig at kulubot na kamay ng matanda. Hindi po ako si Iska. Ako po si Maya, ang kanyang apo. Napahagulgol si Liling nang marinig ang pangalan ni Iska. Patawarin mo ako, Maya. Ginamit nila ako. Ang kapatid kong si Mateo. Pinilit niya akong pirmahan ang mga papel habang ako ay nakakulong sa lugar na ito. Sinabi nila sa akin na para ito sa ikabubuti ni Iska, pero ang totoo ay ninakawan nila kayo ng lahat. Inabot ni Liling ang isang maliit na kahon na nakatago sa ilalim ng kanyang maruming higaan. Sa loob niyon ay ang mga orihinal na titulo ng lupa at ang huling testamento ng kanilang ninuno na nagpapatunay na si Lola Iska ang tunay na tagapagmana ng buong Imperyong de la Vega. Ang lahat ng yaman ni Don Mateo ay nakatayo sa isang pundasyon ng pagnanakaw at pagtataksil sa sariling dugo. Naramdaman ni Maya ang isang matinding hapdi sa kanyang kaluluwa. Ang taong itinuring niyang anyan, ang taong nagligtas sa kanya mula sa kulungan, ay siya palang arkitekto ng lahat ng paghihirap ni Lola Iska mula pa noong una. Ang utang na loob na kinalakihan niya ay isang malaking kasinungalingan. Lahat sila ay magkakasabwat. Ang bulong ni Maya, ang bawat salita ay punong-puno ng pait at galit. Sa sandaling iyon, ang tunog ng mabibigat na yabag ng sapatos ay papalapit sa kanila. Hindi lang isa, kundi marami. Ang sniper ay hudyat lamang. Ang tunoy na mga kaaway ay narito na para tuluyang patahimikin ang katotohanan. Lumitaw mula sa dilim ang isang pamilyar na anino. Isang taong hindi kailanman inakala ni Maya
na magiging bahagi ng dumi na ito. Si Don Mateo mismo, na dahan-dahang naglalakad palapit, ang mukha ay walang kahit na anong bakas ng awa. Masyado ka nang malayo, Maya, ang sabi ni Don Mateo. Ang kanyang boses ay kasing lamig ng gabi. Sana ay nanatili ka na lang na bulag sa katotohanan. Ngayon, kailangan kong tapusin ang sinimulan ko 7 taon na ang nakalilipas. Itinutok ni Don Mateo ang kanyang baril kay Maya, habang si Lucas ay nakahandusay sa sahig dahil sa isang tama ng bala sa kanyang balikat. Ang bawat tibok ng puso ni Maya ay tila isang countdown para sa kanyang sariling katapusan. Liling, na nakatitig sa kanyang kapatid, ay biglang tumayo ng may kakaibang lakas. Mateo, tama na, huwag mo. Huwag mo nang dagdagan ang utang mo sa langit. Isang putok ang muling umalingaw-ngaw sa loob ng asilo, kasabay ng pagsabog ng dugo sa puting dingding. Ngunit sino ang tinamaan? At magagawa ba ni Maya na iligtas ang huling piraso ng kanyang pamilya bago ang lahat ay tuluyang maging abo? Mateo, tama na. Huwag mo nang dagdagan ang utang mo sa langit. Ang sigaw ni Liling ay sinundan ng isang nakakangilong tunog ng pagtama ng bala sa malamig na pader ng asilo. Sa huling sandali, bago pa man mabitawan ni Don Mateo ang nakamamatay na gatilyo, mabilis na nasunggaban ni Lucas ang binti ng matanda. Dahilan? Para tumama ang bala sa semento sa halip na sa dibdib ni Maya. Sa gitna ng usok at alikabok, si Maya ay nakatayo pa rin. Ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatitig sa lalaking itinuring niyang tagapagligtas. Ang hapdi sa kanyang puso ay mas matindi pa sa anumang sugat. Ang bawat alaala ng pagkalinga ni Don Mateo sa kanya sa ibang bansa ay tila naging mga lason na unti-unting pumapatay sa kanyang pagtitiwala. Bakit, Don Mateo? Ang tanong ni Maya. Ang kanyang boses ay malamig at puno ng pait. Bakit kailangang dumanak ang dugo ng sarili mong kapatid at ng lola ko para lamang sa mga lupang ito? Hindi ba sapat ang yaman mo? Humalakak si Don Mateo. Ang tunog ay tila galing sa isang baliw na nawalan na ng katinuan. Hindi mo maiintindihan, Maya. Ang imperyong ito ay itinayo sa sakripisyo. Ang lupa ni Iska ang puso ng De La Vega Healthcare. Kung hindi ko yun kinuha, wala tayong lahat dito. Ginawa ko ang lahat ng ito para sa legacy ng ating pamilya. Legacy? Ang pag-uulit ni Maya habang dahan-dahang lumalapit sa matanda. Hindi iniintindi ang baril na muling itinutok sa kanya. Ang legacy mo ay nakatayo sa mga bangkay ng mga taong nagmahal sa iyo. Ninakawan mo ang lola ko ng kanyang dangal, ng kanyang tahanan, at sa huli, ng kanyang buhay. At ngayon, pati ang kaisa-isa mong kapatid ay balak mong patahimikin. Sa labas, ang mga ilaw na asul at pula ay nagsimulang sumilip sa mga basag na bintana ng asilo. Ang tunog ng mga sasakyan ng awtoridad ay tila isang hudyat ng pagtatapos ng mahabang gabi. Si Lucas, na dahan-dahang tumatayo sa kabila ng tama ng bala sa balikat, ay lumapit kay Maya at hinawakan ang kanyang kamay. Tapos na ang laro, Don Mateo Ayo. Ang sabi ni Lucas, ang kanyang mukha ay puno ng determinasyon. Lahat ng ebidensya, ang mga titulo mula kay Liling, at ang mga testimonya ng mga NARS ay nasa kamay na ng batas. Wala ka nang matatakbuhan. Nabitawan ni Don Mateo ang baril sa sahig. Ang kanyang mga balikat ay dahan-dahang bumagsak at sa isang sandali, ang makapangyarihang bilyonaryo ay nagmukhang isang matandang tila wala ng saysay sa mundo. Ang kanyang kasakiman ay naging sarili niyang bilangguan. Dalhin niyo na siya. Ang mahinang utos ni Maya sa mga pulis na pumasok sa silid. Hindi niya kayang tingnan ang pag-aresto sa matanda. Tumalikod siya at niyakap ng mahigpit si Liling, ang huling buhay na koneksyon niya sa kanyang lola Iska. Makalipas ang ilang buwan, sa gitna ng isang maaliwalas na umaga, isang malaking pagtitipon ang naganap sa dating lupain ng pamilya De La Vega. Ngunit hindi na ito isang pribadong ospital para sa mayayaman lamang.
Sa itaas ng pintuan ay nakasulat ang mga gintong titik. Bahay ni Lola Iska, Shelter for the Abandoned Elders and Children. Si Maya, na suot ang isang simpleng puting damit, ay nakatayo sa harap ng marker ng gusali. Kasama niya si Liling, na ngayon ay maayos na ang kalagayan at nakatira sa isang komportableng silid sa loob ng foundation. Ang lahat ng yaman na nakuha ni Maya mula sa pamilya De La Vega ay ibinuhos niya rito upang siguraduhing wala ng Lola Iska na mamamatay sa gilid ng kalsada sa gitna ng ulan. Lumapit si Lucas sa kanya. Ang kanyang braso ay magaling na mula sa sugat. Napakaganda ng lugar na ito, Maya. Sigurado akong nakangiti ang lola mo mula sa langit. Tumingala si Maya sa asul na kalangitan. Nararamdaman niya ang init ng sikat ng araw sa kanyang mukha. Isang pakiramdam na matagal na niyang kinalimutan sa loob ng 7 taon ng paghihiganti. Sana nga, Lucas, ang katarungan ay nakamit na natin. Pero ang tunay na kapayapaan ay nagsisimula pa lamang dito sa pagtulong sa mga taong walang boses tulad ko noon. Dahan-dahang lumuhod si Lucas sa harap ni Maya sa ilalim ng malaking puno ng lumbang na itinanim nila bilang alaala. Inilabas niya ang isang maliit na kahon na naglalaman ng isang singsing. Hindi ito mamahaling brilyante mula sa pamilya De La Vega, kundi isang simpleng singsing na may disenyong sampagita. Maya, dinala tayo ng tadhana sa isang madilim na landas. Nakita ko ang iyong sakit, ang iyong galit at ang iyong muling pagkabuhay. Ngayon, gusto kong makita ang iyong kaligayahan. Maaari mo bang payagan ng abogadong ito na protektahan ka hindi lamang sa korte, kundi sa buong buhay mo? Will you marry me? Ang mga luha sa mata ni Maya ay hindi na dahil sa pait, kundi dahil sa labis na katuwaan. Ang kanyang kilig at hiling ay tuluyan ng nabuo. Tumango siya at isinuot ang singsing, habang ang mga bata sa foundation ay nagsimulang magpalakpakan at magsaya sa paligid nila. Sa huling sandali, bago matapos ang araw, nagpunta si Maya sa puntod ni Lola Iska. Inilapag niya ang paboritong hopya ng matanda at isang sariwang tangkay ng sampagita. Lola, payapa na po ang lahat. Hindi na po tayo basura sa mata ng mundo. Tayo na po ang nagbibigay ng tahanan sa kanila. Patawad po kung naging puno ako ng galit, pero pangako, ang pagmamahal na itinuro nyo ang mananatili sa pusong ito. Ang ihip ng hangin ay tila isang banayad na haplos sa kanyang pisngi, isang bulong ng pasasalamat mula sa kabilang buhay. Ang bagyo ay lumipas na at ang bahaghari ng bagong simula ay tuluyan ng sumilay sa buhay ni Maya de la Cruz. 3 taon na ang nakalilipas mula nang gumuho ang pader ng kasinungalingan na nagkubli sa katotohanan ng pamilya de la Vega. Ang dating marangya at eksklusibong ospital ay isa ng malawak at makulay na hardin ng pag-asa na tinatawag na Bahay ni Lola Iska. Dito, ang bawat halakhak ng mga batang ulila at ang bawat banayad na kwentuhan ng mga matatandang inabandona ay tila isang awit ng pasasalamat na pumapawi sa anumang pait ng nakaraan. Nakatayo si Maya sa balkonahe ng gusali, pinagmamasdan ang paglubog ng araw na nagbibigay ng ginintuang kulay sa buong paligid. Ang kanyang mukha ay wala na ang bakas ng paghihiganti at galit. Ang tanging mababakas na lamang ay ang kapayapaan ng isang babaeng nahanap na ang kanyang tunay na tahanan. Ang kanyang kamay ay dahan-dahang humahaplos sa kanyang lumalaking tiyan. Isang bagong buhay, isang bagong simula na bunga ng pagmamahal na nagligtas sa kanya mula sa kadiliman. Malalim na naman ang iniisip mo, Maya. Ang banayad na boses ni Lucas ay bumasag sa katahimikan. Lumapit ang lalaki at niyakap siya mula sa likuran. Ang kanyang baba ay isinandal sa balikat ng asawa. Iniisip mo pa rin ba sila? Huminga ng malalim si Maya at dahan-dahang tumango. Nabisita ko si Carmen sa kulungan noong nakaraang linggo, Lucas.
Wala na ang dating senyora na ang turing sa amin ay basura. Nakita ko ang isang babaeng mag-isa, nilalamon ng pagsisisi at ng kanyang sariling mga anino. At si Don Mateo, balita ko ay tuluyan na siyang nawalan ng katinuan sa loob ng kailaliman ng kanyang selda. Paulit-ulit daw niyang tinatawag ang pangalan ni Lola Iska, humihingi ng patawad sa mga bagay na hindi na niya mababawi. Napatawad mo na ba sila? Ang tanong ni Lucas habang masuyong hinahaplos ang kamay ni Maya. Ang pagpapatawad ay hindi isang mabilis na proseso, Lucas. Ngunit pinili kong bitawan ang hantungan ng galit para sa anak natin. Ang pagpapatawad ay hindi para sa kanila na nanakit sa amin, kundi para sa sarili kong kaluluwa, upang hinding-hindi na ako muling maging bilanggo ng kanilang kasamaan. Ang kapayapaan ay nakamit ko na noong araw na nakita ko ang mga matatandang dati ay nasa kalsada, na ngayon ay may maayos na higaan at pagkain dito sa ating foundation. Si Liling ay masayang nagdidilig ng mga halaman sa ibaba, kasama ang ilang mga bata na tinuturing siyang sariling lola. Ang lihim ng pamilya ay hindi na isang pabigat, kundi naging mitya para ituwid ang lahat ng pagkakamali ng nakaraan. Ang lupang dati ay ninakaw, ay naibalik na sa mga tunay na nangangailangan nito. Ang lola mo ay siguradong napakamasaya ngayon. Ang bulong ni Lucas bago hinalikan ang noo ni Maya. Iniwan ka niya ng isang masakit na alaala, pero iniwan ka rin niya ng lakas para baguhin ang mundo ng ibang tao. Iyon ang tunay na pamana ni Lola Iska. Ngumiti si Maya. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa ilalim ng huling sinag ng araw. Natutunan ko na ang tunay na katarungan ay hindi nasusukat sa kung gaano karaming tao ang napabagsak mo, kundi sa kung gaano karaming puso ang muli mong binigyan ng pag-asa. Ang pagiging maya ay hindi isang sumpa ng kahirapan, kundi isang simbolo ng katatagan. Habang dahan-dahang dumidilim ang paligid, ang mga ilaw sa bahay ni Lola Iska ay isa-isang nagsindi, tila mga bituin sa lupa na nagbibigay ng liwanag sa sinumang nawawala. Ang bawat silid ay puno ng kwento ng pag-asa at ang bawat puso ay puno ng pasasalamat. Ang paglalakbay ni Maya mula sa pagiging janitress na itinapon sa basura patungo sa pagiging CEO na naghahanap ng hustisya at ngayon ay isang ina at tagapangalaga ng mga nangangailangan ay tuluyan ng nakarating sa kanyang hantungan. Ang hapdi ay naglaho na, pinalitan ng isang pag-ibig na walang hangganan at isang kapayapaang walang kapantay. Sa huling sandali ng gabing iyon, tila narinig ni Maya ang isang mahinang bulong sa hangin. Isang boses na matagal na niyang hindi naririnig, ngunit hinding-hindi niya malilimutan. Isang boses na nagsasabing, "Salamat, Maya. Malaya ka na."